Hello mga karelasyon. Bakit nga ba may amoy ang perlas ng isang babae? Normal ba ito o hindi? Whoops, disclaimer muna tayo. So ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman, impormasyon sa kalusugan, lalo na sa mga kababaihan. Hindi ito kapalit ng medical na konsultasyon. Mainam pa rin na sumangguni sa mga expert, okay? So diretso na tayo. Aalamin na natin ang mga dahilan kung bakit nangangamoy ang perlas ng isang babae. Okay? Normal ba ito o hindi? Alam nyo, ayon sa mga expert, mga obigaini, ang perlas ay isang self-cleaning organ. Naglalabas ito ng mga natural na discharge, okay? So ito madalas ay isang malinaw o puting likido na tumutulong na panatilihing malinis at malusog ang surroundings o loob nito. Kasama ang discharge na yon ang natural na amoy na nag-iiba depende sa mga kinakain, sa mga hormones, sa iyong dalaw, at sa mga pawis, sweat glands. Okay? Kapag pawisin ka, sigurado na mas nagkakaroon ng amoy dyan. So, hindi lahat ng amoy ay problema. Pero may mga uri ng amoy na dapat mong pansinin, bigyang pansin. So, bakit nga ba bumabaho ang perlas na ito? Una, dahil sa bad hygiene. Ito yung salaula, dugyot sa katawan. Although majority naman ng mga kababaihan, lalo na sa atin, sa mga Pinay, malilinis yan sa katawan. Pero meron pa rin yung mga ilan na talagang tamad maglinis. Siguro sa maghapon, baka isang beses lang yan, naghuhugas. So, alam nyo ladies, ang perlas ninyo ay pugad yan ng napakaraming bakterya. Tapos pawisin ka pa. Tapos ang init-init pa ng panahon. Nakasuot ka pa ng masikip. Di ba? Yan lahat ay nagdudulot para mas ma-enhance o magdudulot ng hindi ka nais-nais na amoy. Okay? So, dapat maging aware ka, maging conscious ka sa kalinisan mo sa katawan. Good, proper hygiene. Okay? Number 2, ito yung bacterial vaginosis. Isa ito sa pinaka-common na dahilan na bakit nagkakaroon ng malakas na amoy ang perlas ng isang babae. Ito ay nangyayari kapag merong imbalance sa bakterya sa loob ng perlas. Ibig sabihin, mas marami yung masasama o bad bacteria kaysa good bacteria. At ang amoy nito ay yung fishy, malansa, amoy isda. Malakas ito lalo na pagkatapos ng intimate moments ninyo ng partner mo o kapag katatapos lang ng menstruation. Hindi ito isang uri ng STI, pero maaring lumala kung hindi ito maagapan. At ayon sa mga pag-aaral, ang mga babaeng may ganito ay mas prone na magkaroon ng STI at iba pang mga infection kung hindi ito magagamot. Number 3, ito yung trichomoniasis. Ito naman ay isang uri ng STI na dulot ng isang uri ng parasite. Bukod sa malakas at hindi magandang amoy, kasama rin dito ang yellowish o greenish na discharge, pamamaga at pangangati. Isa rin ito sa pinaka-common na mga STIs sa buong mundo sa mga kababaihan. At marami ang nagkakaroon ng ganito nang hindi nila alam dahil minsan wala itong simptomas. Number 4, ito yung pagkain at lifestyle. Alam nyo, may effect talaga yung kinakain natin at nakakaapekto sa amoy ng ating katawan. Kasama na doon ang perlas ng babae. Merong mga certain na pagkain na talagang malalakas ang amoy. Yung mga bawang, sibuyas, halos lahat ng pampalasa ng pagkain na malalakas ang amoy, malaki ang epekto sa amoy ng katawan mo at ganun din sa intimate part mo. At yung mga mahilig sa karne, sa mga processed food, nagpapataas yan
sa pagiging acidic ng environment sa katawan. Kaya naaapektuhan nito yung amoy doon sa iyong perlas. Siyempre, hindi rin nawawala yung alak, paninigarilyo. So lahat yan ay lifestyle. Siyempre, yung mga ginagawa mo sa katawan mo, may epekto yan doon sa iyong perlas ng silangan. Okay? Kaya hanggat maaari, iwasan mo na yung mga hindi maganda sa katawan, lalo na yung mga bisyo. Okay? Sa pagkain, siguro i-minimize. Lalo na kapag alam mo na meron kang date, di ba? Number 5, ito yung maaring may naiwan na bagay or foreign object sa loob. Although bihira naman ito, di ba? Pero may mga cases na meron talagang naiiwan. Ang alam ko at nababasa ko, yung mga tampon daw, tampon. Minsan nakakalimutan o nakakaligtaan hanggang sa, ayun na, nagkakaroon na ng infection, bumabaho na doon, at tsaka na lang nalaman na may foreign object doon. So maliban sa mga yan, siguro meron pang iba na object na maaring pumasok dyan. So dapat din na nag-iingat kayo, okay? Number 6, hormonal changes. Sa panahon ng menstruation, pagbubuntis, menopause, nagbabago ang hormone sa katawan ng babae. Nagkakaroon ng imbalance o balance. At kasama rito ang amoy ng perlas. Although ito naman ay normal at natural, pero kapag merong kasamang malakas na amoy, pangangati, burning sensation o makapal na discharge, hindi na ito karaniwan. Kailangan nang magpatingin sa iyong doktor, okay? So, kailan ba dapat mag-alala? Kapag yung amoy ay sobrang matapang, kapag may pananakit, sobrang pangangati, fishy, metallic na amoy, bulok na amoy, yellow, greenish na discharge, may pagdudugo, pamamaga, lahat yan kapag nararanasan mo yan, pumunta ka na sa iyong doktor, okay? At madalas naman ay may mga gamot yan, lalo na kapag naagapan, okay? So, mga karelasyon, ladies, ano ba ang dapat gawin? Simple lang, linisin, kalinisan. Mag-ingat sa mga bagay-bagay na maaring makaka-infect sa perlas mo. Yung mga habits mo, baguhin mo. Kung ikaw ay active sa relasyon, papalit-palit ng partner, gumamit ka ng mga safety, protection para sa sarili mo, okay? Kung ikaw naman ay mahilig kumain, aba ay iwas-iwasan yung mga alam mo na makakaapekto sa amoy ng iyong perlas ng silangan. So ladies, just be aware, be careful, okay? Mas conscious ka dapat sa sarili mo, lalo na sa iyong perlas.